Kumusta mga kasaliksik? Ang Palawan ay isang natatanging bahagi ng Pilipinas na tinaguriang huling hangganan ng kalikasan sa bansa. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Kapuluan. Binubuo ng pangunahing pulo ng Palawan at mahigit 1,000 maliliit na mga isla. Sa kagandahan at likas na yaman nito, ito ay kinikilala bilang isang mahalagang sentro ng turismo at ekolohikal na yaman. Kilala ito hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati na rin ng mga dayuhang turista na dumarayo upang maranasan ang kakaibang ganda ng kalikasan at karagatan nito. Isa sa mga tampok na aspeto ng Palawan ay ang natatanging biodiversity na mahirap matagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa buong mundo. Ang lugar ay tahanan ng iba't ibang klase ng hayop at halaman na endemic, o sa madaling sabi, dito lamang matatagpuan. Kabilang sa mga ito ay ang Philippine pangolin, Palawan peacock pheasant, at ang Palawan bearcat. Dagdag pa rito, ang mga coral reef ng Palawan, gaya ng Tubataha Reefs Natural Park, ay kinikilala bilang UNESCO World Heritage Sites. Ang mga yamang dagat na ito ay hindi lamang nakakapagbigay ng pagkain at kabuhayan sa lokal na populasyon, kundi mahalaga rin sa pandaigdigang balanseng ekolohikal. Ang papel ng Palawan sa pagpapanatili ng balanseng ekolohikal sa bansa ay hindi matatawaran. Sa lawak ng mga kagubatan nito, ang Palawan ay isang natural na pananggalang laban sa mga epekto ng climate change. Pinipigilan ng makakapal nitong kagubatan ang erosion ng lupa at nagbibigay ng mahalagang carbon storage na tumutulong sa pagmitiga ng global warming. Ang mga mangrove forest naman nito ay nagsisilbing nursery ng mga isda at iba pang yamang dagat, bukod pa sa pagiging depensa laban sa storm surge. Dahil dito, ang Palawan ay hindi lamang isang tourist destination, kundi isang kritikal na bahagi ng kalikasan na nag-aambag sa seguridad ng kapaligiran at kabuhayan ng maraming Pilipino. Samantala, ang mga lokal na opisyal at residente ng Palawan ay aktibong tumutugon sa hamon ng pangangalaga sa kanilang likas na yaman. Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, mahigpit nilang ipinatutupad ang mga batas ukol sa illegal logging, mining at fishing. Ang gobernador ng Palawan, halimbawa, ay paulit-ulit na nagbabanggit na ang proteksyon ng isla ay isang pangunahing prioridad. Maraming environmental NGOs rin ang nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang siguraduhin ang turismo at iba pang aktibidad pang-ekonomiya ay hindi sumisira sa yaman ng kalikasan. Bukod dito, ang mga residente mismo ay nagsasagawa ng community-based projects tulad ng reforestation at coastal clean-up drives upang mapanatili ang kagandahan at yaman ng kanilang isla. Hindi rin maikakaila ang malaking kontribusyon ng Palawan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang industriya ng turismo nito ay nagdadala ng malaking kita sa bansa, hindi lamang mula sa mga lokal na turista, kundi lalo na mula sa mga dayuhan. Ayon sa mga ulat, daan-daang libong turista ang bumibisita sa Palawan taon-taon at ang kanilang ginagastos ay tumutulong sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Ang agrikultura rin sa Palawan, tulad ng produksyon ng palay, niyog at isda, ay mahalaga sa food security ng rehiyon at ng bansa. Ang mga produktong agrikultural na ito ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng kabuhayan ng mga taga-Palawan na sumusuporta sa libu-libong pamilya sa isla. Sa kabuuan, ang Palawan ay higit pa sa isang tourist destination. Isa itong mahalagang bahagi ng kalikasan at ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon tulad ng ilegal na pangingisda at pagmimina, nananatiling matatag ang pagsisikap ng mga residente, lokal na pamahalaan, at iba pang sektor upang mapanatili ang yaman at kagandahan ng Palawan. Sa patuloy na proteksyon at pamamahala, maaasahan na ang Palawan ay magpapatuloy na maging isang sagisag ng likas na yaman ng Pilipinas at isang modelo kung paano maaaring pagsabayin ang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan.
Sa nakalipas na mga taon, umigting ang usapin tungkol sa interes ng China sa Palawan. Ang estratehikong lokasyon ng Palawan na matatagpuan sa pagitan ng South China Sea at West Philippine Sea ay tila nagdudulot ng malaking interes mula sa China. Ang Palawan ay may mahalagang papel bilang isang tagapagbantay sa mga daanang dagat na ginagamit para sa kalakalan at transportasyon sa rehiyon. Bukod dito, ang kalapitan nito sa Spratly Islands na tinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo ay nagbigay daan sa masiglang diskurso ukol sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa mga dayuhang eksperto, malinaw ang layunin ng China na mapalawak ang impluwensya nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga artificial na isla at paglalagay ng mga pasilidad pangmilitar sa mga lugar na malapit sa Palawan. Sinisikap ng China na kontrolin ang mga kritikal na bahagi ng karagatan. Ang ilang geopolitical analysts ay nagsabi rin na ang pagkakaroon ng presensya ng China sa mga lugar na malapit sa Palawan ay hindi lamang para sa depensa, kundi para sa kanilang layunin na magkaroon ng eksklusibong karapatan sa mga yamang likas sa rehiyon. Ang isang malaking salik na nagiging sanhi ng interes ng China sa Palawan ay ang posibilidad na mayaman ito sa natural gas at langis. Bagamat may mga naunang pag-aaral na nagpapatunay sa potensyal na reserba ng enerhiya sa rehiyong ito, nananatili ang agam-agam ukol sa lawak at pagiging praktikal ng pagmina ng mga yamang likas na ito. Sa kabila nito, malinaw na isa ang mga reserbang enerhiya sa mga dahilan kung bakit nananatili ang interes ng China sa mga isla at karagatang nakapalibot sa Palawan. Sa kanilang layunin na mapalawak ang impluwensya, nagkaroon ng mga ulat tungkol sa mga hakbang ng China na makuha ang tiwala ng mga kalapit na teritoryo ng Palawan. Isa na rito ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad at gobyerno upang makabuo ng ugnayang pang-ekonomiya. Ang pagpapautang sa infrastruktura, donasyon ng mga kagamitan, at iba pang anyo ng tinatawag na soft power ay ilan lamang sa mga taktika na ginagamit ng China upang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng impluwensya sa mga desisyon ng lokal na pamahalaan at maaaring makuha ang kooperasyon ng ilang mga lider komunidad. Dahil dito, lumitaw ang pangangailangan na palakasin ang depensa ng Pilipinas sa Palawan upang maprotektahan ang teritoryo laban sa banyagang interes. Mahalaga ang papel ng militar at Coast Guard ng Pilipinas upang siguruhin na ang soberanya ng bansa ay nananatiling buo. Nagkaroon na ng mga karagdagang presensya ng militar sa Palawan upang matugunan ang banta ng banyagang impluwensya, pati na rin ang mga pagsasanay at kooperasyon sa iba pang bansa tulad ng Estados Unidos at Australia. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na tiyaking ang Palawan ay mananatiling bahagi ng pambansang soberanya at walang sino mang banyaga ang magkakaroon ng kontrol dito. Sa gitna ng mga lumalabas na ulat tungkol sa posibleng pagbili ng China sa Palawan, naging sentro ng diskurso ang ilang impormal na mungkahi mula sa iba't ibang sektor ng China na nagpapahiwatig ng interes sa isla. Bagamat walang opisyal na pahayag ang gobyerno ng China hinggil sa usaping ito, may mga balitang kumakalat na nagpapakita ng intensyon mula sa ilang Chinese business groups at pribadong kumpanya na magtulak ng economic partnerships sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan. Ang mga mungkahing ito, bagamat hindi direktang naglalayong bilhin ng mismong isla, ay nagbibigay ng impresyon na may balak ang China na palakasin ang presensya nito sa lugar sa pamamagitan ng iba't ibang negosyo at infrastruktura. Ang mga ganitong balita ay nagdulot ng agarang reaksyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Maraming opisyal ang nagpaalala ng kahalagahan ng soberanya ng bansa at iginiit na walang bahagi ng Palawan ang maaaring maibenta
o mapa sa kamay ng anumang banyagang interes. Ayon sa ilang mambabatas, ang ideya ng pagbili ng Palawan ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas at ang sinumang magtutulak ng ganitong hakbang ay mahaharap sa legal na aksyon. Idinagdag pa ng mga lokal na opisyal ng Palawan na mananatiling bahagi ng bansa ang isla at walang plano ang lalawigan na makipag-usap sa sinumang dayuhang entidad hinggil sa ganitong uri ng transaksyon. Sa kabila ng pagtanggi ng gobyerno ng Pilipinas, ang usapin ay nagdulot ng tensyon sa relasyon ng bansa at ng China. Ang mga ganitong balita ay nagpapakulo ng damdamin ng mga Pilipino na sa kabila ng pagkakaroon ng mahigpit na relasyon sa kalakalan at ekonomiya sa China, ay nananatiling maingat dahil sa mga issue sa West Philippine Sea. Ang chismis na may interes ang China na bilhin ang Palawan ay nagpapataas ng antas ng diskusyon ukol sa tunay na layunin ng China sa Pilipinas. Ang ganitong uri ng ulat, kahit hindi pa napatutunayan, ay nakakapinsala sa pagtitiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Bukod sa mga impormal na mungkahi, may mga ulat din ukol sa pakikipag-ugnayan ng ilang Chinese business groups sa mga lokal na opisyal ng Palawan. Sa mga nakaraang taon, ilang Chinese companies ang nagpakita ng interes sa mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng mga port at tourist facilities. Bagamat hindi malinaw kung ang intensyong ito ay nauugnay sa balitang pagbili ng isla, ang ganitong uri ng economic engagements ay nagiging basehan ng espekulasyon tungkol sa mas malaking layunin ng China. Ang mga residente ng Palawan ay nagbahagi rin ng kanilang opinyon ukol dito. Karamihan ay nag-aalala na ang malalaking banyagang negosyo ay maaaring makaapekto sa kanilang kabuhayan, kalikasan at kultura. Bagamat malinaw na walang opisyal na balak ang China na bilhin ang Palawan, ang paglabas ng ganitong uri ng ulat ay nagsisilbing babala sa Pilipinas na maging mas maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga banyagang entidad. Dapat tiyakin ng bansa na anumang foreign investment ay susunod sa mga batas at regulasyon na magpoprotekta sa soberanya at karapatan ng mga Pilipino. Sa huli, ang mga ulat na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng isang mas malinaw at istriktong polisiya sa pagtanggap ng foreign investments at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang kumpanya. Sa patuloy na usapin hinggil sa hangganan ng interes ng China sa Palawan, mahirap hindi pansinin ang mga ulat ukol sa iba't ibang hakbang na isinasagawa nito upang ma-extend ang impluwensya sa rehiyon. Hindi lihim na ang China ay matagal nang nagpapakita ng intensyong palakasin ang presensya sa West Philippine Sea, kung saan kabilang ang mga karagatan na malapit sa Palawan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng artipisyal na isla, paglalagay ng mga pasilidad pang-militar, at pagpapadala ng mga barkong pangkalakal at pangisda, patuloy na pinapalawak ng China ang kanilang saklaw. Ang mga hakbang na ito, bagamat hindi direktang nakatuon sa mismong pagbili ng Palawan, ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang estratehikong plano na kontrolin ang mga pangunahing bahagi ng rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang papel ng mga pandaigdigang kasunduan at samahan ay nagiging mahalaga sa pag-unawa kung hanggang saan ang kayang gawin ng China. Ang China, bilang isang pangunahing manlalaro sa ekonomiya at diplomasyang pandaigdig, ay aktibong nakikilahok sa iba't ibang international frameworks upang palawigin ang kanilang impluwensya. Gayunpaman, ginagamit din nila ang kanilang posisyon sa mga institusyong ito upang bigyang katwiran ang kanilang mga hakbang sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nananatiling hamon para sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon ang pagtitiyak na ang mga kasunduang ito ay tunay na nagbibigay ng proteksyon sa soberanya ng mga maliliit na bansa laban sa mga hakbang ng mga makapangyarihang estado tulad ng China. Mahalaga ring pansinin ang pahayag ng ilang Chinese officials hinggil sa paggamit ng soft power upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino.
Sa halip na gumamit ng tuwirang puwersa, lumalabas na ginagamit ng China ang iba't ibang anyo ng impluwensyang hindi militar upang makaakit ng suporta. Halimbawa, ang pagbibigay ng ayuda, loan packages, at pagsasagawa ng cultural exchange programs ay ilan sa mga pamamaraan ng China upang palakasin ang relasyon nito sa Pilipinas. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong uri ng diplomatikong estratehiya ay naglalayong mapalapit sa mga lokal na komunidad at opisyal na maaaring magbunga ng mas mataas na antas ng kooperasyon sa hinaharap. Bukod sa soft power, hindi rin maitatanggi ang espekulasyon tungkol sa paggamit ng economic leverage ng China upang mapalapit sa Palawan. Sa pamamagitan ng malalaking proyekto tulad ng infrastrukturang pantransportasyon, enerhiya at turismo, maaaring dahan-dahang mabuo ang isang ekonomiyang ugnayan kung saan nagiging mahalaga ang papel ng China sa lokal na ekonomiya ng Palawan. Ang ganitong klaseng relasyon ay maaaring magresulta sa isang sitwasyon kung saan ang mga lokal na leader ay maaaring mas mapilitang magbigay daan sa interes ng China, lalo na kung magiging pangunahing partner nila, ang China, sa mga mahahalagang proyekto. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan ang posisyon ng Pilipinas at ng mga kalapit nitong bansa sa usapin ng West Philippine Sea at kung paano ito direktang nakaapekto sa Palawan. Malinaw na ang Pilipinas ay patuloy na naninindigan sa kanilang mga karapatan sa teritoryo na may suporta mula sa mga pandaigdigang samahan tulad ng ASEAN at iba pang kanluraning alyansa. Ngunit sa kabila ng legal na tagumpay ng Pilipinas sa The Hague noong 2016, hindi natitinag ang China sa kanilang posisyon at patuloy na pinapalawak ang kontrol sa karagatan. Ang tensyon na ito ay nagiging bahagi rin ng usapin sa Palawan na itinuturing ng marami bilang pangunahing linya ng depensa ng Pilipinas sa rehiyon. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng patuloy na pangamba at hamon sa mga lokal na lider at residente ng Palawan. Habang patuloy ang mga usap-usapan hinggil sa mga hakbang ng China, mahalaga para sa Pilipinas na palakasin ang kanilang posisyon hindi lamang sa pamamagitan ng diplomatikong negosasyon, kundi pati na rin sa aktibong pagprotekta sa kanilang soberanya. Ang mga susunod na hakbang ng Pilipinas at ng mga kalapit na bansa ay magiging kritikal sa pagtukoy kung hanggang saan ang kayang gawin ng China upang maabot ang kanilang mga layunin sa Palawan.